Samantala, bumuwelta naman ang Malacanang sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng flood control mess. Ayon sa palasyo, baka raw kailangan na ng salamin at hearing aid ng bise para makita ang ginagawang aksyon ni Pangulong Marcos. May report si Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada Live Report. Unang-una po, di po natin alam kung siya po ba ay matagal na nagstay sa isang kuweba at hindi niya nalalaman ang mga nagaganap at hindi niya nalalaman kung ano yung agarang isinasagawa ng ating Pangulo. Siguro po kakailanganin niya na po ng mataas na grado na salamin or kaya hearing aid para madinig niya kung anuman ang lahat ng ginagawa at mga inuutos ng Pangulo. Ito ang buwelta ng palasyo kay Vice President Sara Duterte matapos sabihin ng bise na mabagal ang naging pagkilos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin ng flood control anomalies. Ayon kay Castro, malinaw na kumikilos na ang Pangulo para imbestigahan ang maanomalyang proyekto. Kabilang dito ang pagbibigay ng direktiba sa mga law enforcement agencies at ang mismong pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Giit pa ng palasyo, hindi naniniwala si Pangulong Marcos sa mga mabilisang proseso na walang due process, taliwas sa EJK style ng nakaraang administrasyon. Uulit-ulitin po natin, dahil paulit-ulit naman po lamang ang sinasabi na issue ng Vice Presidente. Ang pag-iimbestiga po ay hindi po kailangang isang araw lang. Hindi po naniniwala ang Pangulo sa isang EJK style, walang imbestigahan, libingan ang hantungan. Ang gusto ng Pangulo, due process. At hindi po dapat lamang na puro salita or kaya pangako. Binanatan din ng Malacanang ang dating administrasyon matapos na mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte raw ang nagsabi na siya ay corrupt. Ipinakita pa ni Castro ang isang clipping hinggil sa press release ng Senate noong 2017 tungkol sa sinabing ito ng dating presidente. Kung meron naman pong sistema ang Vice Presidente, kung paano agara masusugpo ang korupsyon na ito, sana po ay hinilig niya na rin po ito at ibinigay sa kanyang ama. Pero bakit hindi kaya? Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi rin nasugpo ang korupsyon noong panahon ng nakaraang administrasyon. Dahil umamin mismo ang dating Pangulo na siya mismo ay corrupt. Inamin niyang nagnanakaw siya, pero naubos na. So, ito pong article na to ay 2017. Halos mahigit isang taon na nakaraan bago after siya mangako na 3 buwan hanggang 6 na buwan matatapos ang korupsyon. Samantala, kinestyon din ni Castro si Sara Duterte kung meron itong moral ascendancy matapos sabihin ng pangalawang Pangulo na dapat isailalim na sa lifestyle check ni Pangulong Marcos ang mga mambabatas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.